Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook, kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Pag-usapan natin tungkol sa rental business. Ito ay isang napakagandang passive income. Rental business. Saan meron kang property, tatayuan mo siya ng isang building na pwede mong parentahan at pagkakakitaan mo. Ngayon, ang pag-uusapan natin, dalawang klase ng building type. Yung isa, yung tinatawag na studio apartment, at yung isa naman ay dormitory. So, ano ba dun sa dalawang yan ang mas maganda? So, una muna, puntahan muna natin yung studio apartment. Pag sinabing studio apartment, ito sa ngayon, sa kalakaran ngayon. Kasi ngayon, ang labanan, paramihan ng units. Ang isang studio apartment, lalo na sa Metro Manila, ay pwedeng sumukat ng mga 12 square meters hanggang 20 square meters. Pagka 20 square meters, malaki na yan. Ang karaniwan, ang kalakaran ay mga 12, 13, hanggang 15 square meters. Ang isang studio ay walang partition. Meron lang siyang partition doon sa bathroom. Tapos meron siyang maliit na kitchen or sink at pwedeng maglagay doon yung uupa ng kanyang furniture. So, kung ang isang studio apartment, let's say 15 square meters, ay pauupahan yan, no? Ang kalakaran sa Metro Manila, pwedeng simbaba ng 5,000 pesos pataas, no? Hanggang mga 8,000 pesos or may 10 pa nga. So, yan yung karaniwan, no? Nakalakaran sa Metro Manila. So, ano ang advantage, no, kapag ganito yung business? Kapag pumunta ka sa studio apartment na business, mas konti yung kausap mo. Kasi yung isang unit, normally, isa lang yung kausap mo or couple. So, isa lang yung sisingilin mo. No? At karaniwan, sa mga studio apartment, sila rin yung nagbabayad ng kuryente at tubig. Ano ang disadvantage? Well, mas maliit ang profit dahil isa lang yung tenant sa isang room na pauupahan mo ng mga between 5,000 to 10,000 pesos a month. So, yun lang yung kikitain ng 15 square meters mo. Pwedeng ganun lang. At isa pa, mas kung ikaw naman yung tenant, ikaw yung magpo-provide ng furniture, no? Ayusin mo pa siya, tapos ikaw, karaniwan, ikaw pa yung magbabayad ng bills, hiwalay pa yon sa upa mo. Well, punta naman tayo dito sa dormitory. Pag sinabing dormitory, ito ay hindi lang isa yung tenant. Kasi ang kalakaran dyan, bed space ang inuupahan. So, pwedeng yung kanina na example natin na 15 square meters, sa isang studio, isa lang yung umuupa. Sa dormitory, pwedeng hanggang 4, 2, 4, o hanggang 6 pa nga. Bakit? Kasi doon sa 15 square meters, pwedeng magkasya dyan ang 2 double deck or triple deck. O, kung ano man yung maikakasya mo, no? Pero mga hanggang triple deck, no? Mas makatao yon, no? So, ibig sabihin, yung 15 square meters kanina na studio apartment, ikukumpara mo sa 15 square meters na dormitory. Dito, isa lang yung kausap mo. Dito, pwedeng hanggang 6. At kung dito, sa 15 square meters na studio, ay pwede kang kumita ng hanggang 10,000 sa isang room. Sa dormitory, pwede mong singilin yung isang tenant, no, sa kalakaran, mga 2,500
hanggang mas mataas pa. Depende kung saan yung location. So, kung 2,500 apat, let's say, apat na tao doon sa 15 square meters, ibig sabihin, pwede mong madoble yung profit mo sa dormitory as compared sa studio. Kaya lang, merong, merong ano to, no? May mga special conditions. So, ang dormitory, karaniwan, ay mas kumikita kapag malapit sa school. At isa pa, kapag sobrang busy o sobrang mahal ng rental sa lugar na yon. So, ang isang advantage niyan, ang bilis ng ROI mo. So, ibig sabihin, yung ROI mo o yung return on investment mo sa studio apartment ay kalahati lang. Mababawi mo na kung mapupuno mo ang iyong dormitory apartment. So, yun yung kaibahan niya. Mas mabilis yung return on investment kasi mas profitable, mas kumikita ang isang dormitory. Mas mabilis mong makuha yung puhunan mo. Kung ito, makukuha mo yung puhunan mo after 20 years sa studio apartment. Dito naman sa dormitory, in just 10 years or less. Depende sa rate ng upa dyan sa lugar ninyo. Mas mabilis mo siyang makukuha. At good news, meron akong binibenta na isang dormitory building. Itong dormitory building na to ay 2 stories na may 12 units na pwede kang kumita ng mga hanggang mga between 150 to almost 200,000. Depende, no? Kasi meron pa akong ibang mga nilagay ito na spaces na pwedeng kumita rin. So, kung interested ka, ini-invite kita na panoorin mo itong video na ito, no? Tungkol doon sa dormitory na yon na binibenta ko. No? At yun ay 17 million pesos, pero pwede mong mabawi in just 10 years yung puhunan mo ngayon. Kasi napakaganda ng location niya. Katabi siya ng dalawang malaking college sa San Jose del Monte, Bulacan. So maraming salamat po. Kita po tayo ulit sa susunod. At ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!